mapapanood, aba, sus Mariosep, matindi pala talaga tong ano, tong grupo ni Garma din. Grabe pala talaga tong grupo ni Garma. Ibang klase po talaga to. Pati yung asawa, yung si Bilyali, kita nyo kung gaano kayabang dun sa Quadcom yun. Ngayon, tignan po ninyo to. Nako, talagang sabi ko nga nung ano, nung nabalita to, nako, sabi ko, yari pala talaga. Talagang sindikato, napasok po ng sindikato ang PCSO noon. Grupo ni Garma po talagang matindi. Ngayon ito, pakinggan natin itong available document spokesperson ng PNP na si nakalimutan ko. Ayan, si Colonel Jean Pajardo. O di ba nga naging girlfriend din niya yung dating sec ng tourism, si Berna Puyat, sinabi ni Tulpo yan, kapal ng muka, naipilarwon ka. Okay, sabi ni Romel Martino, talo yan si Bato at Bongo, pati si Jimmy Bondok, mga Dabawenyos, iboto nyo si Migs Nograles, huwag matakot kay Digong. Kaya mong talunin si Digong, Migs Nograles. Sana nga. Mel Yang, Michael Yang, ang drug lord of drug lords, siya nagpatira sa 3 inmate na Chinese drug lords. Tama po. Ngayon, ito po puntahan natin tong balita ni Colonel Jean Pajardo. Yung si Tox, si Jeremy kausapin, na tauhan ni Garma na nagbayad kay Santi Mendoza at dun kay Mariano, nagtatago na po. Pakinggan po natin to. With respect. Okay. Next. Ma'am, any update po dun sa Barangay case? Kausap ko po kanina yung Deputy Director po ng CIDG and according to him na they're still in the process of completing po yung documentation at may guidance na rin po ang ating Director ng CIDG na once makumpleto po itong documentation na ito at meron din na rin po kasi silang mga sinumpena na mga tao, na mga individual, pati po na mga dokumento para makumpleto po yung picture. Pagkatapos po nilang ma-assess yung mga gaps and mga available document with respect dito sa kaso po na ito. So nandun po sila ngayon sa proseso po na ito na kinukumpleto po yung dokumento, yung mga personalities na na-mention during the Quadcom committee. Definitely, they were the personalities na papailan po natin ng kasong murder po. But aside doon po sa mga testimonya po na binigay during the Quadcom committee, ay gusto niya po nila itong substantiate po ng mga ebidensya, particularly yung mga documents and other testimony coming from some personalities that may have knowledge dito po sa kaso po na ito. Ma'am, how about yung investigation dun sa mga pulis na unang humawak dun sa kaso tapos naging cold case? Yes ma'am, kasama po yun sa iniimbestigahan din po and even yung IAS po ay pumasok na rin po dito po sa pag-iimbestiga with respect naman po doon sa mga pulis na posibleng nagkakaroon ng kapabayaan or worse, even na nag-attempt po na i-cover up po itong mga kaso po na ito para hindi po mawala po sa focus ngayon. Ang concentration po ng CIDG ngayon ay focus doon po sa pag-identify ng mga personalities and individuals na posibleng may kinalaman nga po sa pagpatay kay Wesley Barayuga po doon sa pag-iimbestiga sa mga pulis na posibleng may kinalaman sa pagtatakip man o pagpapabaya. Ang IAS na po ang mag-iimbestiga po dito. Ma'am, nabanggit po yung House Guard na sisilipin na rin nila yung paggamit ng diplomatic pouch sa PNP sa pag-transfer daw po ni GM Garma kay Colonel Villela ng pera. Isa po yan ma'am sa iimbestigahan po at ang ating Chief PNP ay nagbigay na po ng direktiba dito kung nagamit nga po ba yung proseso po ng PNP to siphon or even use yung sinasabi nyo nga po ma'am na diplomatic pouch na mention po kasi yan during the Quad Committee. So
imbestiga na po ng ating PNP kung nagkaroon po ba ng ganitong insidente na nagamit nga ba yung proseso ng pagpapadala ng pera, particularly kay Colonel Villela during his stint as a police attaché po. That's why that is one of the reason kung bakit nirelieve din po siya sa kanyang pwesto pending investigation. And other than that, ay nag-utos na rin po yung ating PNP na imbestigahan at evaluate ano po ba yung ginawang proseso, bakit napasama nga po yung pangalan po ni Wesley Barayuga doon sa tinatawag na watchlist po na after nang mangyari po yung insidente at namatay po siya, how come biglang naipasok po yung pangalan. So, nire-review po ngayon, ano po ba yung proseso, bakit naisama siya, kay ninong desisyon, at kung dumaan po ba ito. Kasi, meron po kasing polisiya at parameters po at process ang PNP bago ang isang individual, maging ikaw ay civilian or police, bago ka masama dun sa tinatawag natin mga watch list ng mga imposibleng involved sa illegal drugs. And ito nga po ay sinasabi na yung unang tinignan po ng mga nag-imbestiga ay yung sinasabing involvement di umano ni Wesley Barayuga sa drugs, at ngayon nga po ay lumabas during the Quadcom committee na may ibang dahilan di umano kung bakit pinatay nga po si Ginoong Barayuga. Si Sergeant Kausapin, ano kita? I understand may efforts po to locate him, at nandun na po tayo ngayon sa estado po na the CIDG is conducting manhunt investigation to locate the whereabouts po ni Jeremy Kausapin, because it is very vital po na ma-locate po at mapasailalim po sa custody natin itong si Jeremy Kausapin, dahil hindi lang isang beses na mention ang pangalan niya during the Quadcom committee, at maaaring merong siyang mga alam na information that would substantiate yung claim po nila Santi Mendoza at Nelson Mariano na sinasabing mismong itong si Jeremy Kausapin alias Tox ang nagbibigay at nag-feed sa kanila ng information. And in fact, it was Jeremy Kausapin who allegedly gave the 300,000 as a payment doon sa ginawang pagpatay kay Barayuga. So definitely, priority po ng CIDG na makuha po itong si Sergeant Kausapin po. And we will like to take this opportunity to appeal to Kausapin, and of course to his family, na it would be in his best interest to cooperate with the CIDG po. Pag yung asawa, walang nabanggit tungkol sa punasan? Wala po siyang nabanggit. Ang sinabi nga lang po niya nung pumunta po doon yung mga pulis ay Eto baka itong si Jeremy Kausapin, yung si Tox, yung nag-abot ng bayad kay Santi Mendoza, baka sa Davao na naman tumagtago, baka sa Davao na naman tumahuli. Ito lang po, iniwan sa kanya, umalis daw po sa kanilang tahanan, iniwan sa kanya yung letter of resignation, pati yung baril ay sinurrender, at wala na po siya, hindi daw po niya alam accordingly kung asaan daw po yung kanyang asawa. So, ano na pong status niya ngayon after yung resignation there? Well, kung hanggat hindi pa lumalabas po yung kanyang order, yung kanyang resignation, at hindi po siya nagre-report, ay he will be considered absence without official leave po. Sorry, ma'am, can you explain lang, ma'am? Pag ba aarestuhin ba siya? May warrant ba siya? Wala pong warrant. Definitely ang direction po ng CIDG, definitely for any individual na meron pong posibleng may papel, malaking papel sa isang kaso, whether connected nga po dito kay Barayuga or sa ibang kaso po, ang gusto ng PNP ay makausap siya, at po pwede naman siya pong mag-appear with his counsel. Hindi naman yun i-deny ng PNP kung he will deem it necessary na mag-appear po siya sa CIDG with his counsel. Karapatan po niya. What is important is it is for his own security and safety na mapasailalim po siya. Kung totoo man po na dun sa mga revelation na marami po siyang alam, not only in the case of Barayuga, ay we will not be discounting the possibility na yung maaaring mga nag-utos sa kanya ay would somehow think to at least silence him. So yun yung nakikita natin. Ang interest natin is proteksyonan din siya, and at the same time to also give him the chance to hear his side of the story po. So pag nalocate po siya, ma'am,
i-invite lang siya? Yes po ma'am, kasi wala pa naman pong warrant of arrest. Definitely po, wala po. So yung hindi po siya aarestuhin until such time na warrant of arrest, sa ngayon po ay nandun pa po tayo sa imbitahan po siya ng CIDG. I'm not sure po kung kasama po siya doon sa na-issuehan po ng subpena po. Kanina po, ang sabi po ni Colonel Poklay po ay may mga nilabas na po silang subpena, but I'm not sure kung sino-sino pong mga individual yung pinadalhan po ng subpena. Pag nag-refuse po siya, ma'am, dahil invitation pa lang. Well, once you ignore po ang isang subpena po, ay you can be charged for contempt po. Kasi that is a subpena powers po ng CIDG. Pagka in-ignore mo po yan, there is a corresponding case that may be filed against him po. Ngayon. Nako, baka nga ayaw naman nating mangyari yon. Baka ngayon nagurgur na rin. Bakit? Napaka lakas ng gang ni Garma. Kita nyo naman na napakatindi niya na PNP class graduate si Wesley Barayuga nagawang ipatumba. Gaano lang yung itong si Police Major lang ba to? Itong si kausapin. Jeremy kausapin, nag-awol na. Hindi na po nagpakita, hindi na po malaman kung saan napunta. Nasa na kaya to? Kasi ito po, ang pwedeng maging susi sa yung dito sa issue. Dito po sa issue ng kaya Wesley Barayuga. Ito po ang pwedeng maging susi. Kasi ito nga po, yung sinasabi na nag-abot ng bayad. Yan po yung sinabi po. Nako, yari na naman tayo dito. Kapag ito ay malaman natin, kasi maraming pangyayaring ganyan, di ba? Na nawala na, hindi na makita. Di ba? Na na sasabihin nila na ito ay na gurgur na. Wala na tayong kumbaga na tayo diyan. 'Di ba? Yung tawag dito, yung tayo dead end na. Ito po yung isa sa mga balita na hindi po gaanong napansin. Noong panahon po ng pagkawala ni Wesley Barayuga. Plastic na plastic dito si Garma. Tignan po ninyo. Maring kinundena naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa magpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ay kay PCSO General Manager Royina Garma, titiyakin nilang mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Barayuga. At dahil dyan, patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa Philippine National Police para agad na madakip ang suspect sa pamamaslang. Sinabi naman ni Mandaluyong City Chief Hector Grijaldo na personal na galit at may kinalaman sa trabaho ang posibleng motibo sa pagpatay. Naniniwala rin siyang planadong krimen at mga miyembro ng Gun for Hire ang nasa likod nito. Kita nyo, etong si Garma po talaga, meron talaga tong kinalaman. Kasi po, sinabi ni Victor Grijaldo, yung dating Mandaluyong Police Chief, na personal grudge ang dahilan. At ugnay din po sa trabaho. Di ba? Meron talagang dito. Meron talagang dito tong etong si Garma. Kasi nga po nung nandun na tayo sa Quadcom, merong nalalaman tong si Barayuga na mga katiwalian ni Garma. Ngayon, etong mga katiwalian ni Garma, papasabog na dapat ni Barayuga na alam din ni Sandra Cam. Kaya lang si Sandra Cam hindi po na nagsalita. Bakit? Mayroong malaking dahilan siguro. Yan ang tanong natin kay Sandra Cam. Meron siyang ilalabas noon na issue sa sa Congress hearing dapat patungkol kay Barayuga. Pero hindi po nagsalita si Sandra Cam against kay Barayuga. Bakit? Anong nangyari?
Kaya po ito nga nitong pagka wala po nitong si Barayuga, hindi na po naungkat ang mga sinasabi na na issue diyan. Yung katiwalian, wala na pong nangyari. Hindi na po lumabas. Kasi nga po bakit palalabas 'yan? Wala na yung taong magsasabi kung ano yung katiwalian. Kaya ito nga po, tumakas na talaga itong si Kausapin. Si Jeremy Kausapin. May ads. May ads. Teka, may ads siya. Okay. Yan si Kausapin sana ang pinaka-link, 'di ba? Yung missing link Kaya lang talagang Mariano at siya hindi umano yung allegedly bata. Ulit. Apat na pulis ang inalis sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bukod kay dating Mandaluyong Chief of Police Colonel Hector Grijaldo at Police Lieutenant Santi Mendoza, inalis din sa pwesto ang dating asawa ni PCSO General Manager Royina Garma na si Police Colonel Roland Villela na dating nakatalaga sa PNP Information Technology and Management Service. Gayun din si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox na dating nakatalaga sa CIDG at naging police security detail ni Garma. Siya po yung sinasabi na di umano ay nagbigay ng money dito kay Nelson Mariano at siya rin hindi umano yung allegedly bata ni GM Garma na nagbibigay ng information. So siya yung link. So critical yung magiging connection po niya dito sa kaso po na ito. And I was informed earlier by General Torre na nung pinuntahan po nila itong tao na ito sa kanilang bahay, hindi po nila nataglat ang humarap po sa kanilang misi ni Sergeant Kausapin at right there and there ay isinurrender po yung baril niya. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na bagamat nag-resign na si Sergeant. We have to make it clear, kahit po nag-resign siya ay hindi po yun na magiging dahilan para hindi po natin siya imbestigahan at habulin po with respect dito sa kaso po na ito, because it appears na meron po siyang malaking kinalaman po dito dahil na-mention po siya dito sa kaso ni GM Barayuga. And if you may recall, doon din po sa iniimbestigahan doon sa pagkamatay ng 3 Chinese national doon sa Davao Penally, his name was also mentioned. Naniniwala din ng PNP na malaki ang maitutulong ng magiging pahayag ni Sergeant Kausapin sa isinasagawang investigasyon kaya't may apela ang PNP dito. Sinasabing natin flight is a sign of guilt. Pero gusto pa rin natin umapila sa kanya kung siya ay may nalalaman, siya ay nag-resign, hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa kanyang isipan. But again, it would be for his own best interest kung custody sa Personnel Holding and Accounting Unit habang patuloy namang pinaghahanap si Sergeant Kausapin alias Tox. Kaugnay nito, sinabi din ni Colonel Fajardo na tukoy na ng CIDG ang mga pulis na unang nag-imbestiga sa pagpatay kay Barayuga kung saan naging cold case ito. Hawak na po ngayon ng Special Investigation Team yung mga dokumento po at mga records po ng case with respect po sa naging investigation po at na-identify na rin po nila kung sino-sino po yung mga pulis na nakahumawak po ng mga kaso po na ito at kausap ko po si General Torre and they are confident po doon sa tinatakbo po ng kanilang investigation ay ma-identify po nila yung mga personalities that may have possibly na may kinalaman po dito sa kaso po na ito. Si Barayuga ay tinambangan ng suspect na lula ng motorsiklo sa Samat Street, Mandaluyong City noong July 30, 2022. Leia
Ilagan, UNTV. Ayan. Kaya po talagang itong si Garma, delikado. Bakit? Kasi hanggat buhay po itong si Tox, nako, delikado. Si Jeremy kausapin. Kaya sana nga, 'di ba, sumuko sana sa CIDG kay General Torre. Kasi kay General Torre safe siya. Pero yung ganito pong klaseng tao, wala po itong pagtitiwalaan na iba. Hindi ito magtitiwala sa kahit sino. Kasi ang tingin nito sa lahat ng nakapaligid sa kanya, kalaban niya. Ganyan po ang magiging kaisipan ni kausapin. Kaya po ito, mas pinili nitong mag-awol at magtago. Sign of guilt po talaga yon. Tama yung kaninang comment, tantamount to guilt. Acceptance of guilt. Talagang, kasi nga po, kapag lumutang tong si kausapin, kapag ito talaga nahuli, ay talaga, head will roll talaga. Napakarami po ang tatamaan. Si Garma, Villela, si Leonardo, halos lahat po ng mga tao na nandyan po sa Quadcom at yung iba pa po na mga binabanggit po sa Quadcom. Talagang po yan. Talagang grabe po ang mga niyan, mga mapag-aalaman diyan. Grabe po ang mga mabubuking diyan. Grabe ang magiging diyan talaga. Yung magiging nila dito, problema. Grabe po ang magiging problema nila dito. Kaya nga po ito si Bongo. Puntahan natin tong si Bongo. Kaya nga po itong si Bongo, todo na deny. Bakit? Kasi kakandidato eh. Kakandidato siya eh. Tama, Dan TV Vlog. Malaki ang pag-asa ng hustisya para kay Attorney Wesley. Kasi si General Torre ang CIDG chief. Tama po. Mariel Rosela Luro, hello po. Alexander Abad. Okay, Ate Jinmira Puentes, yung mga ganyang bobo, dapat yun, hindi binubuhay, hindi pinapansin no? Melyang, pag-asa na lang nila Garms and Company ay sundan yapak ni Tebes. Nako, delikado rin sila kasi kapag na-issuean po sila ng tawag dito, ng red notice, nako, malilintikan din sila. Kaya puntahan natin itong si, yung dito kay Bongo. Kasi itong si Bongo po, sinasabi po nga involved nito. Kaya Wesley Barayuga. Alam daw nito kung ano ang gagawin kay Wesley Barayuga. Sana nga hindi totoo kasi syempre alam niyo naman si Bongo re-electionist yan. Yun ang masaklap. Kapag ito naging sa Wesley Barayuga case, 'di ba? Ang laking dagok nito sa kanyang kandidatura. Kawawa. Talagang hindi mananalo. Ito po 'yon, panoorin po natin. Okay. Of a high-ranking Philippine Senator Bongo distances himself from the 2020 assassination of a high-ranking state lottery official. The family of Wesley Barayuga hopes the reinvestigation of his murder will finally bring his killers to justice. This story from Michael Delizo. Senator Christopher Bongo denies any knowledge about the motive behind the murder of retired General and Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga in 2020. He also denies knowing any information that former PCSO Chairman Anselmo Pinili has about the matter. During the House Quadcom hearing last week, Pinili revealed that he reported to Go and former Undersecretary in the Office of the President, Jesus Melchor Kitain, of the motive behind Barayuga's killing, based on the parallel investigation that he conducted. Barayuga was shot and killed by a motorcycle rider while on his way home from the PCSO headquarters in Mandaluyong on July 30, 2020. The Philippine National Police will reopen the murder case
as new details came to light implicating government officials in the killing. This follows the revelation by Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza of the PNP Drug Enforcement Group during the House Squad Committee hearing where he identified those who gave the order to kill Barayuga. Pumatay kami ng inosente, sila Sir Leonardo na nag-utos sa amin at si Ma'am Garma po. Regina Garma was the former general manager of the PCSO, while Adalberto Leonardo, who is now a National Police Commission commissioner, was the former regional director of the Criminal Investigation and Detection Unit in Davao. Both of them have denied the allegations. But Barayuga's family is convinced they finally have the answers, the confession, the names and faces of killers. Mikey, Barayuga's nephew, says he was looking into discrepancies in Garma's operations. The PNP says the new revelations demand a thorough reinvestigation of the murder. Police officers who previously handled the Barayuga case will also be probed. The National Capital Region Police Office initially investigated the case in 2020, but after 6 months, there were no significant developments, so the case was transferred to the CIDG. A new team from CIDG will lead the investigation. The first step will be to summon Mendoza to provide a sworn written statement, as well as Nelson Mariano, the former police corporal, tasked with recruiting individuals for the hit job. Titingnan natin sino ba yung mga nag-imbestiga dito, nagkaroon ba ng kapabayaan, nagkaroon ba ng pagtatakip, sino po ba yung mga nakaposisyon during that time nung mangyari yan, sino ang mga humawak ng kaso. Lahat po yan ay pinabubuksan po ng ating PNP. Those responsible for the crime may face criminal and administrative charges. Nausap po niya yung ating mga commanders, yung ating pong mga directors po ng ating mga directorates, particularly yung ating pong Directorate for Intelligence, Directorate for Investigation and Detective Management, yung DIDM po. The ACG is also there, CIDG is also there. So lahat pa po ng sa tingin natin ay makakatulong dito sa investigation po na ito ay pinatap na po ng ating PNP. And he wants results po the soonest possible. Mendoza and Police Colonel Hector Grijaldo have already been dismissed from their positions. Grijaldo, who is currently assigned to the Drug Enforcement Group, was the chief of the Mandaluyong Police at the time of Barayuga's murder. The two have been placed in restrictive custody by the PNP at the Personnel Holding Admin Unit of Camp Crame. The PNP will also investigate how Barayuga's name was included in the alleged list of those involved in illegal drugs. Barayuga's batchmates in the Philippine Military Academy Matikas class of 1983 expressed gratitude to the House Squad Committee for the inquiry that led to the identification of alleged suspects. For Barayuga's family, they may have the answers, but this is still not the justice they are looking for. They seek prayers as they continue to seek legal justice for Barayuga. Meanwhile, the House Squad Committee will recommend the filing of criminal charges against Garma and Leonardo. Representative Jervil Luistro told Carmina Constantino's podcast, Casey After Hours, the Quadcom will come out with a partial report in the coming weeks. Sadly, kasama po sa recommendation namin na to, no less than Colonel Garma and Colonel Leonardo. Because I think all the Filipino people were able to witness na lahat po ng testigo natin, silang dalawa ang itinuturo. We will be coming up with a partial report. Michael Delizo, ABS-CBN. Ayan na, yari sila dyan. Pati yan etong si Congressman Luistro na napakagaling, talagang lalabas ang lahat ng baho ng kung sino man ang involved diyan sa nangyari kay Wesley Barayuga. Talagang hindi po mawawala yung na yan, yung mga kaso na yan at malalaman po natin kung sino po talaga ang gumawa niyan kay Wesley Barayuga. Ate Cheryl Santa Maria, hello po. Ate Jean Marapuentes. Okay, Kuya Erwin Lopez, ayan. Nay Merlita Berhel de Dios, hello po. Tiburcio. Ngayon ito yung pagkakasangkot naman dito ni nitong ito kasi si Bato ang dito ang isa sa mga pwedeng sangkot dito kay Espenido. Dito naman kay Barayuga, senador noon si Bato de la Rosa. Pero 'di ba naging PNP chief siya? Tapos noong 2019 lang siya naging senador. Baka meron tong kinalaman.